Sobrang excited ako at masaya na makaabot sa pangalawang round ng Isa Buhay. Siyempre, pressured din ako ngayon kasi alam mo naman pag Isa Buhay, laging do or die yan. Tournament pala? Gog! Excited, nervous, anxious, excited. Basta alam ko, pinaghandaan ko at ginawa ko yung trabaho na kailangan para makasampa dito. So ngayong gabi panigurado maganda yung makikita yung performance galing sa akin. Kumbaga yung art of war na hindi ako makikipag head on sa ganun. Kaya ngayon naman ang finokus ko yung mas maging accessible yung material ko dahil ang laki ng stage, ang laki ng venue. Magaling na battle MC si Saint Ice. Malawak yung vocabulary niya kumpara sa mga usual na nakakalabang ko. Si Zaki, ano yan kumbaga, matik na. Sa mga battle MCs ngayon, usapang battle MC, elite, isa sa leaders of the new school, well-rounded, well-read. Kung preparation, mahirap talaga lagi ang preparation kasi kumbaga ang daming material Ang problema doon, paano mo siya pagsasama-samahin at makompleto yung isang round na hindi ka mukhang tanga sa stage. Hindi ko na siya iniisip kasing scientifically as yung ibang battles kasi hindi ako nabigyan ng privilege na yon for this sa preparation sa battle na to. Pero yeah, masaya naman, enjoy pa din. I love this shit. Yun, Saint Ice, alam ko handa ka. Bigyan natin ng magandang performance yung mga tao. Yun yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga is mag-enjoy sila. Yeah. Yo, Zach! Walang PC ka alam mamaya. Let's go, bro. Bar for bar. Let's go, man. Peace, man. Flip Top, versikulo 13, nandito pa rin, Metro 10 Pasig, panlimang laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, mga bumiyahe pa na malayo at nakarating pa rin kahit na medyo binabaha at malakas yung ulan natin. Shoutout sa lahat ng Flip Top staff, lahat ng MCs ng buo-buo na liga, at lahat ng sumusuportang tunay, live online sa battle rap at hip-hop sa buong Pilipinas. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga Represent Collab, Hypebeat, mga abangan yung bagong disenyo ng Represent Collab, pati na rin mga ibang disenyo nila. Siyempre, High Minds, Crown, Black Manila, Real Jokes Clothing, RX Panda, hindi ko pa nababanggit kanina pa, Ulap, Unhinged, lahat-lahat. Shoutout sa lahat. At ang laban natin parating para sa Isa Buhay 2025. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. Simulan na natin ang laban na to. Suntukan tayo. Bubugbugin kita, bumbugin mo ako. Crown Manila, Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah! Baby Jack Apparel, syempre, at Toyo Wear, pati na rin Pinoy Pawn Stars. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. Revere, pray for us, AOJ MMA, Index Salon, Hype, Base Solid, 8 Methods. Shoutouts kay Zaki, man. Flip Top. Patan nyo rin bagong merch ni Saint Ice, pray for us. At nanalo ng coin toss si Saint Ice, pinili niya mauna si Zaki. Tig 2 minuto, dapat tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, versikulo 13, Zaki. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa Isa Buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, masi-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown.
Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di nai-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Wawasakin kung binubuo mong comeback story. Malamang itong bout, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip. Nasobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tsong rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, si Kinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook, walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. St. Ice, para rin tayong nasa cage, nagsa-square. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagka-swell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tangina, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Di, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang si Young One, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers di siya binack up, biglang back na siya ng back ang puta, back pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. E kulata ka nga kay Sak, hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak, sako ng bigas. Tas MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman tol.
Pasok lang yan sa hexagon, makalumang ataol, o kaya sunugin yung buto tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo, yung kumanggago masakit. Mabagsik ang aggression, tumalo sa poisong na sa peak. Kaso peak ng depression, ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi panay barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalong niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Pew, pew. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malao mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat, yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo Fring, abo lang yan sa akin. Total gustong nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Paano ba natin ka natin? Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat tsaka sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan. This levels to the shit, man. Totoo, no? Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pare. Siya daw ang bagong representante ng paganyakit, pare. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Oh, si Saint Ice Rock. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halika mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. O kumalat na yung clips kung gaano kaka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Raph, tumi-technical, ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded, marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Woo! Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa.
Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganto yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit. Gagawin ko yung topic. Tangina mo! Woo! Tangina. Maya ka naman ng konti yung mga tao binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung packsheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na adlib. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung nakareding lines. Pues ngayon, ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Kalaban lang kayo natin! Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos, alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami dyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Kulit ng leg mo no? Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa R. Yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Tangina, bulol... Tangina, palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ko mag-rap kahit unlimited hours. Galit na galit sa freestyle ko kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni rap yan. Tapos sabi mo kay Zen, look ikaw laging malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin mo kang magtatalunan, parang victims nung 9-11. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. Mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest. Mukhang pera. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels niyan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Cytel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na din na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament.
Tingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment, men, parehas lang trabaho, dick rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business. Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong sulat na para sa akin at pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Utang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, kinanda mo din yun eh. Alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gaganong-ganon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganon eh. Tanga! Tangina mo! Ikaw, hayop ka. Nung nag-aaral ka ng kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tanginan to, sarap batukan, nantitrip ka ba? Hindi ka lang natiran ng ulam, na-depress ka na. Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon. Mama mo sumulat niyan! Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent kung minor de o nasa 22 ka pa. Ang kaso, nanatili kang dependent, ang ina mo, magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas ng uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na masave, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats.
magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral, determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled. Kaya lusaw ngayon tong eyes. Aking pen umapoy, puro trash at panay hype. Etong saint yung abnoy, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the ball. Wow! Tangina, hindi pa din daw on the spot yun. Napaka-bobo mag-write. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Diba? Natakpan nyo kasi dibdib nyo eh. Tangina mo, tamad ka magsulat. Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Magagawa sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo? Paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. Sobrang pilit mag-construct yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Ganyan pa na mga trip mong topic? Sana magkamalaking tsunami sa Ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies? Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan, mga sapak niyan arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan, patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one-trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month, na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sarili magawang mapagtanggol, habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, pati, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, pati angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Versikulo 13, Zaki versus 8 Ice, mag-i-ice 1 beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban.
First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng hurado, advancing sa isa buhay, 4-3. Magingay para kay St. Ice. Maraming salamat. Maraming salamat. Yo! May gusto lang akong sabihin. Video kayo, ha? Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat, palakpakan nyo sarili nyo, yo. May gusto lang akong sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Sapa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. Yun, isa ako sa bumoto kay St. Ice. Dikit na dikit talaga yung laban nila. Parang round 1 bibigay ko kay Saki. Tapos round 2 slight edge kay St. Ice. Tsaka round 3 yun, St. Ice. Yun, low bagsik. Sobrang dikit lang talaga nung laban na yun. So, round 1, Saki talaga yun. Kumbaga, nasimulan niya na maayos, saka natapos niya na maayos yun. Yung round 3 talaga sila nagkatalo eh. Kung siguro ang di umulan yun, o malinaw Saki yun. Kung paramihan ng punchline, sigurado ako Saki yung mas maraming nasapok doon. Tsaka sulat nila pareho lang eh. Pero yun nga, yung round 2 sa round 3, yun, yung freestyle ni Ice yung lumamang doon. Yo, okay, isa ako sa mga bumoto kay Zaki. Pero ang ganda, sobrang ganda ng laban na yun. Sobrang dikit. Pero ang judging ko dito, round 1 tayo eh. Round 2, para sa akin, malinaw na ano yun, parang St. Ice. Pero round 3, yun siguro ang pinaka-dikit na round. Pero walang duda, sobrang lakas ang impact ng freestyle ni St. Ice doon. Pero kung overall, kung writtens, kasama yung writtens, para sa akin, mas effective yung kay Zaki. So yun, para sa akin si Zaki. Pero damn, battle of the night so far. Siguro, ayun, round 1, para sa mas maraming punto si Zaki. Hindi ganun kalakas yung round ni Ice doon. Doon sa round 2, parang pumantay si Ice doon ng konti. Pero hindi kasing linis o yung DN nung mga sinasabi ni Zaki. Yung round 3, grabe yun. Nahabol ni Ice yun. Pero talking about linis, pati sa punto, gusto niya sabihin, binoto ko si Zaki. Ayan, yun yung literal na sumabay sa panahon eh, no? Anong tindi nun. Round 1, binigay ko kay Zaki. Parehas naman maganda yung banat nila, pero mas maganda yung ender ni Zaki, tsaka mas malakas yung patama sa round 1. Round 2, kala ko Zaki na, pero okay din yung rebuttal ni Zaki doon. Mas direct kay St. Ice, pang isa buhay. Hukay na hukay niya talaga yung katawan ni St. Ice, pero galing nung scratch reference kanina. Tapos burado lahat ng, hindi naman burado lahat, burado yung ibang rebuttals ni Zaki doon. Tsaka burado rin yung ibang materials ni Zaki doon sa binitawan ni St. Ice, kaya napa St. Ice ako sa round 2. Then round 3 naman, typical na Zaki, malakas lahat, punches per punches, ang daming punch, lakas ng materyales, pero walang iya din yung freestyle sa gitna ni St. Ice. Tapos pareha silang may malakas na materials, paraging bago, pero yung level of difficulty bibigay ko kay St. Ice. Ibang klase yun. Mahirap magsingit ng freestyle sa gitna tapos ibabalik ka sa sulat mo. So sobrang dikit lang, kahit sino pwede manalo, pero preference ko St. Ice. Class G, no? Isa ko sa bumoto kay St. Ice. Yung round 1, malinaw na malinaw kay Zaki siya. Written, rhyme scheme, lamang na lamang si Zaki doon, kuha niya yun. Round 2, feeling ko, kuha siya ni St. Ice ng konti. Pwede kong sabihin na mas malakas yung written ni Zaki, pero recency bias dahil pangalawa si St. Ice, parang kinuha niya yung momentum gamit yung rebuttal nung una.
kahit sabihin natin yung ratings niya sa sumunod after nung intro niya na rebattle is kayang lampasan ng sulat ni Zaki, bibigay ko talaga siya kay Saint Ice dahil yun nga pag live may recency bias, di natin pwedeng tanggalin yun. Round 2 kay Saint Ice. Round 3 parang ganun pa rin yung nangyari. Parang feeling ko mas maraming punchlines, mas maraming burst si Zaki kaysa sa kay Saint Ice. Pero bigay ko pa rin siya kay Saint Ice dahil dun sa yung pagkuha niya ng momentum, yung siklab na yun parang talagang kahit sabihin natin mas maraming burst o punchlines na bitawan si Zaki, kaya siyang kunin ng isang ganong kalakas na momentum kasi parang walang masyadong binitawan na haymaker si Zaki. Talagang after bar uli, ganun lang. Ayun, round 1 kay Zaki, round 2 doon ako medyo hindi sigurado pero recency bias lang siguro kay Saint Ice ako. Round 3 bigay ko siya kay Saint Ice dahil dun sa sobrang lakas na haymaker, room shaker yun. Saint Ice, congrats. Ayun, grabing laban yun. Saki versus Saint Ice. Binoto ko round 1, binigay ko yun para kay Saki. Parehas pa lang silang nagkakapaan dun sa round 1 pero mas maganda yung atake saka yung mga puntong na rinig ko dito kay Saki. Then, tong round 2, dun na parang nag-iinit na si Saint Ice doon. Kaya parang mas yung lumalanding na maayos yung punchline niya compare dito sa atake na ni Saki. Then, binigay ko yung round 2 ko kay Saint Ice. Tapos yung round 3 yung naging deciding round ko. Tapos from the beginning ng round 3 ni Saki, mas natripan ko yung punchline niya, mga punchline niya kasi parang sunod-sunod yung punchline niya sa returns. Then yung round 3 ni Saint Ice, hindi ko alam hindi ko masabi kung sapat na ba yung haymaker na yun na nangyari na freestyle niya para tumbasan yung mga punchline doon sa sulat ni Saki. So, binigay ko yung round 1 and 3 para kay Saki, then yung round 2 para kay Saint Ice yun. Pero congratulations Saint Ice, props kay Saki. Kulit ng palitan namin sa stage nung siguro mga first half, alam ko na nasa akin yung advantage. Tapos nung second half, medyo nakakuha siyang momentum at may mga freestyle siya na lumusot na nagpanalo sa kanya sa battle na yon. Kaya sipin mo yun, kakampi niya yung Diyos. Kinailangan niyang maging kampi yung Diyos para matalo ako. Kaya masaya pa rin ako para kay Saint Ice kahit hindi ko nakuha yung resultang gusto ko. Saint Ice, para din tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Wala, parang enjoy lang talaga kami. And men, sana mag-translate sa video and sana yun din yung nadama ng audience. Kasi kami, pinag-uusapan namin kung gaano kasaya yung battle na yun. Men, sabi ko sa kanya, yung mga ganong klaseng battle, kaya natin ginagawa to. Outdoor boys, paru-paru G, ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin labnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Mag-music muna ako bago ako tumanggap ng battle ulit. Siguro makapag-release ako kahit isang music video. Masabi ko lang sa sarili ko na nagme-music pa rin ako. Tapos yun, babattle na ako ulit pag binigyan ako ni boss. Matulog ng mahigit sa 3 oras. Yun ang unang gagawin. Pag uwi ko, tutulog ako, magsisimba kami, maglalaro kami ng anak ko. Monday, gisingin nyo ako Wednesday. Yun ang plano ko. Sa mga patuloy na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Tinry ko na umabot ng semis pero yun na nga, kampi ni Saint Ice yung Diyos nung panahon na to. So wala akong magagawa, Diyos na yun Si Zaki lang ako isa lang akong mortal. Pero abangan nyo ako, hindi pa ako titigil sa pagsali ng Isa Buhay. Siguro next year hindi muna pero pag nakabuelo ako ulit, Isa Buhay ako ulit. Maraming salamat sa inyong lahat. Grabe, sa kabila ng parang babagsak na yung langit. Nandito tayo lahat, magkakasama tayo, masasaya tayo lahat.
sa buong Flip Top crew, sa staff, grabe men. Lahat tayo warriors para sa ginawa natin ngayon at hopefully nagustuhan nyo yun men. Paring Zach, unlimited respect men. Maraming salamat. Peace.